Ipinaubaya mo ang pamilya natin sa isang impostora? Habang umiiyak ang aking sanggol sa gitna ng ulan, ipinagdiriwang ni Dario at ng kanyang kabit ang kanilang karangyaan. Wala kang kwentang asawa, umalis ka na? Ang marahas na sigaw niya bago ko inilabas ang aking militar na folder. Sa isang idlap, ipina-freeze ng hukbo ang lahat ng yaman ng mga Montefalco. Hindi na ako ang babaeng pwedeng tapak-tapakan. Ako si Teniente Coronel Althea Villamor. Handa ka na bang makitang lumuhod ang taksil na ito sa aking harapan? Panuurin ang dubleng pasabog na yon. Nung gabi na pinalayas ako sa Marang, yung mansyon ng mga Montefalco, habang yakap ko ang natutulog kong sanggol, may natitira na lang na barya sa aking bulsa. Sobrang lamig ng buhos ng ulan sa labas, ngunit mas malamig ang puso ng lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Hindi nila alam ang basang papel ng diborsyo na pinirmahan ko ng gabing yon dahil sa labis na sakit at pagmamadali ang magiging mitsa ng sarili nilang pagbagsak. Isang oras bago nangyari ang lahat, puno pa ng tawanan ang malaking bulwagan ng mansyon. Maliwanag ang mga mamahaling kristal na ilawan sa kisame at nagkikislapan ang mga baso ng mamahaling alak ng mga kamag-anak ng pamilya Montefalco. Lahat sila ay naroroon para sa unang buwan ng aking anak na si Aurora. Nakasuot ako ng isang simpleng puting damit habang dahan-dahang hinihele si Aurora sa aking mga bisig. Akala ko ito na ang simula ng isang tahimik at masayang buhay matapos ang maraming taon ng pangungulila sa aking pamilya. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Dario, ang aking asawa na may hawak na ibang babae sa kanyang bisig. Si Celestine Riego. Nakasuot ito ng isang masikip na pulang damit na malinaw, na nagpapakita ng kanyang bahagyang umbok sa tiyan, na nahimik ang buong paligid-tanging, ang mahinang tunog ng hangin sa labas ang maririnig. Diretsong naglakad si Dario patungo sa akin nang walang pag-aalinlangan. Walang kahit isang sulyap ang ibinigay niya sa sarili niyang anak na natutulog sa aking dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at pandidiri nang tumingin siya sa akin. Dario, anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya. Pilit kong pinapatatag ang aking boses kahit napakiramdam ko ay unti-unti nang nauubusan ng hangin ang aking mga baga. Ang kamay ko ay dahan-dahang humigpit sa kumot ni Aurora. Hindi ba malinaw ang Thea malamig na sagot ni Dario habang itinataas ang kamay ni Celestine na may suot na mamahaling singsing? Tapos na tayo. Celestine is pregnant with my child. Isang lalaki na magdadala ng pangalan ng mga Montefalco at magmamana ng aking kumpanya. Hindi tulad mo na walang ibang ginawa, kundi maging pabigat sa pamilyang ito. Pabigat bulong ko habang may sumasakal na sakit sa aking lalamunan. Ngunit pilit kong pinipigilan ang aking mga luha na pumatak. Hindi ako iiyak sa harap ng lalaking ito. Hindi ko hahayaang makita nila ang aking kahinaan. Lumapit sa akin si Celestine na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Althea, let's face the truth. Isa ka lang namang ordinaryong empleyado na walang yaman o koneksyon. Hindi ka nararapat sa tabi ng isang sikat na negosyante tulad ni Dario. Tignan mo nga ang sarili mo kahit simpleng branded na damit, hindi mo man lang maisuot ng maayos. Ang pamilya Montefalco ay kailangan ng isang babaeng may mataas na estado, hindi ang isang katulad mo. Tiningnan ko si Dario, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ng aking puso, ang lalaking pinaglingkuran ko ng buong tapat sa nakalipas na 2 taon habang itinatago ko ang aking totoong pagkakakilanlan. Dario ang anak natin. 1 buwan pa lang si Aurora ngayon. Paano mo nagagawa ito sa kanya sa mismong araw ng kanyang pagdiriwang? Tanong ko sa kanya habang nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso sa aking dibdib. Huwag mong gamitin ng bata para kaawaan kita, Althea, singhal ni Dario. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ni Celestine habang nakatingin sa akin ng may buong paghamak. Kahit kailan, hindi ko ginusto na magkaanak sa isang katulad mo. Mas mabuti pang umalis ka na bago ko patawagin ang mga gwardiya para kalad ka rin kapalabas. Inilabas ni Dario ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang Amerikana at marahas na ibinato ito sa ibabaw ng lamesang salamin sa aming pagitan. Humampas ang papel sa lamesa.
Lumika ng isang tunog na yumanig sa aking buong pagkatao. Pirmahan mo ang mga papel ng diborsyo na yan ngayon din. Ibigay mo sa akin ang buong kustodiya ng bata kung gusto mong makatanggap ng kahit kaanting sustento. Kung hindi aalis ka rito nang walang kahit isang sentimo utos ni Dario. Tumingin ako sa paligid ng bulwagan. Ang mga kamag-anak ni Dario ay umiwas ng tingin. Ang iba naman ay tahimik na nagbubulungan at nagtatawanan. Sa dulo ng silid nakita ko si Nico Sarmiento, ang aking pinagkakatiwala ang kasamahan sa militar, na nakatayo malapit sa bintana. Umiwas siya ng tingin nang magtagpo ang aming mga mata. Doon ko naramdaman ang isang mas malalim na kutsil, yun na sumaksak sa aking likuran. Si Nico ang taong nakakaalam ng aking bawat galaw, ang taong nangagong tutulungan. Akong imbestigahan ang pagkamatay ng aking kapatid na si Leandro, ay tahimik na nanonood sa aking pagbagsak. Nanginig ang aking buong katawan. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at ang aking mga daliri ay nagsisimula ng manghina. Ngunit alam kong hindi ako maaaring magmakaawa. Hindi ako luluhod sa harap ng mga taong ito. Ang aking kapatid na si Leandro ay namatay ng may dangal sa larangan ng digmaan dahil sa mga peking kagamitan na ibinenta ng pamilyang ito. At hindi ko dudungisan ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pag-iyak sa harap ng kanilang mga mamamatay tao. Dahan-dahan kong ibinaba si Aurora sa kanyang maliit na higaan na malapit sa akin. Humakbang ako patungo sa lamesa. Kinuha ko ang panulat na nakalagay doon. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa sobrang galit, ngunit pinilit kong patatagin ang aking hawak. Nang hindi man lang binabasa ang mga kasunduan sa bawat pahiya, mabilis kong isinulat ang aking pirma sa huling linya. Isang marahas na desisyon na dala ng kagustuhang mailayo agad ang aking anak sa maruming hangin ng mansyong ito. Iyon na ang iyong kayamanan, Dario. At iyon na rin ang iyong kasinungalingan, Celestine, sabi ko habang itinapon ko ang panulat sa ibabaw ng pinirmahang papel. Ang aking boses ay malamig, matatag at walang kahit anong emosyon. Pinuhat ko muli si Aurora. Pinalot ko siya ng mahigpit sa aking sariling lumang jacket at naglakad ako palabas ng bulwagan nang nakataas ang aking noo. Narinig ko ang mahinang tawa ni Celestine at ang buntong hininga ng ginhawa ni Dario sa aking likuran. Nuit, hindi ko sila nilingon kahit isang beses. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay dumampi sa aking mukha. Humalo sa mga luhang sa wakas ay pinayagan ko ng pumatak sa aking mga pisingi habang naglalakad ako sa madilim na kalsada. Palabas ng subdivision. Walang sasakyan. Walang sumunod sa akin. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa semento ang aking kasama. Pagkaratarating ko sa ilalim ng isang madilim na waiting shed sa labas ng tarangkahan, sumandal ako sa malamig na pader. Ang aking puso ay punong-puno ng sakit. Ngunit sa bawat patak ng ulan, ang sakit na yun ay unti-unting nagiging isang matigas na galit. Inilabas ko ang aking lumang cellphone mula sa lihim na bulsa ng aking jacket. Ito ang teleponong ginagamit ko lamang para sa mga classified na operasyon ng militar. Nanginginig ang aking mga daliri habang idinedial ko ang numero ng aking general. Mabilis na sumagot ang boses sa kabilang linya. Lieutenant Colonel Villamor, may problema ba? Bakit ka napatawag sa oras na ito? General, simulan na natin ang Oplan Kalasag na yan din, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno na ng determinasyon ng isang sundalong handang sumabak sa digmaan. I-activate ang lahat ng warrant at ang pagsisiyasat sa mga peking supply ng kagamitang militar ng Montefalco Group. Hindi na natin hihintayin ang susunod na buwan. Afia marahas, ang desisyong yan babala ng general. Hindi pa natin natutukoy kung sino ang espiya sa loob ng ating ahensya na nagtatanggal ng mga ebidensya. Kung magmamadali tayo, baka masira ang buong operasyon at malagay ka sa panganib. Alam ko na kung sinong espiya, General. Sagot ko habang nakatingin sa kawalan, naalala ang mukha ni Nico sa loob ng bulwagan. At sisiguraduhin kong wala sa kanila ang makakatakas sa oras na magsimula ang aking pagbawi. Ihanda ang aking unit. Bukas na bukas din babalik ako sa aking totoong tungkulin. Kinabukasan, pumasok ako sa Camp Aguinaldo. Nasanay akong magsuot ng simpleng pambahay sa nakalipas na 2 taon bilang asawa ni Dario.
Ngunit habang isinusuot ko ang aking berdeng militar na uniforme, naramdaman ko muli ang bigat ng aking tunay na pagkakakilanlan. Ang bawat tanso at ranggo sa aking balikat ay tila nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Ako, si Teniente Coronel Althea Villamor ng ISAFP, ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Bago ako pumunta sa aking opisina, iniwan ko muna si Aurora sa pangangalaga ni Nanay Rosa sa loob ng isang ligtas na pasilidad ng militar. Si Nanay Rosa ay biyuda ng isa sa mga kasamahan ko na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Nang makita ko ang aking anak na mapayapang natutulog sa tiyan, hinalikan ko ang kanyang no at nang ako. Tatapusin ko ang labang ito para sa kanyang kinabukasan. Habang naglalakad ako sa mahabang koridor ng aming departamente, naririnig ko ang sabay-sabay na pagsaludo ng mga sundalong aking nadadaanan. Magandang umaga, Teniente Coronel Villamor, bati ng aking mga tauhan. Sumaludo ako pabalik nang may seryosong mukha-diretso ang tingin at walang bakas ng pagod mula sa madilim na gabi na aking pinagdaanan. Pagpasok ko sa aking opisina, ang unang bumungad sa akin ay ang D-collar na larawan ng aking yumaong kapatid na si Leandro na nakapatong sa aking lamesa. Hinawakan ko ang malamig na salamin ng kwadro. Namatay si Leandro sa isang sagupaan sa Mindanao 5 taon na ang nakalilipas. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nakaligtas ay dahil ang kanyang suot na bulletproof vest ay gawa sa murang, bakal na madaling natusok ng bala. Ang vest na yon ay ibinenta ng Montefalco Group sa militar sa pamamagitan ng isang kontratang puno ng korupsyon. Bumukas ang pinto ng aking opisina nang walang katok. Pumasok si Nico Sarmiento. Suot niya ang kanyang uniforme at may hawak siyang ilang dokumento. Agad siyang lumapit sa akin na may mukhang puno ng pag-aalala. Althea, balita ko ang nangyari kagabi sa mansyon ng mga Montefalco, sabi ni Nico habang ibinababa ang kanyang mga hawak na papel. Gusto ko sanang pumagit na kagabi, pero alam mo namang masisira ang operasyon natin kapag nalaman nilang militar ka. Are you okay? Nasaan si Aurora? Ayos lang ako, Nico. Ligtas si Aurora. Malamig kong sagot habang tinititigan ko ang kanyang mga mata. Pilit kong hinahanap ang anumang bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha, ngunit napakahusay niya magpanggap. Salamat sa pag-aalala mo. Tapos na ang pagpapanggap ko bilang isang asawa ni Dario, na yung nasa labas na ako ng mansyon, mas madali na nating maipapasok ang kaso laban sa kanila sa Senado, patuloy ko. Babuti naman kung ganun tumango si Nico. Nungit napansin ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri sa kanyang baywang. May nakuha ka bang mga critical na dokumento sa persona na opisina ni Dario bago ka pinalayas? Alam mo naman, kailangan natin ng matibay na ebidensya para sa pagdinig. Kung may nakuha ka, mas mabuting iabot mo muna sa akin para maipasok ko sa ating ligtas na database. Tinitigan ko ang kanyang mga kamay. Bakit napakamainipin mo, Nico? Tanong ko sa aking sarili. Humarap ako sa aking computer at nagsimulang mag-type. May mga dokumento akong nakuha, Nico. Ngunit hindi ko muna pwedeng ilabas ang lahat. May hinala ako na ang mga transaksyon ng pamilya Montefalco sa mga supplier ng Peking bakal ay dumaan sa tulong ng isang insider dito sa ating departamente. Isang tao na nagbura ng orihinal na kontrata ng mga vest. 5 taon na ang nakalilipas. Bahagyang natigilan si Nico. Nanlaki ang kanyang mga mata sa loob ng isang segundo bago niya muling naibalik ang kanyang kalmadong mukha. Isang insider, may hinala ka na ba kung sino? Kung totoo yan, napakadelikado ng sitwasyon mo ngayon, Althea. Mas lalo mong kailangan ng tulong ko para protektahan ka. Huwag kang mag-alala, Nico. Malapit ko nang makuha ang buong ulat mula sa ating cybersecurity unit. Sagot ko ng may tipid na ngiti. Sila na ang bahalang mag-decode sa digital signature nang nag-aproba ng mga kontrata noon. Sige, Althea, kung may kailangan ka, nandito lang ako lagi para sa'yo. Tandaan mo, para kay Leandro ang labang ito, sabi ni Nico, bago siya tumalikod at lumabas ng aking opisina. Nang sumara ang pinto, agad kong nilock ang aking silid. Naupo ako sa harap ng aking terminal at inilabas ang isang maliit na hard drive na personal kong itinago bago pa man ako ikasal kay Dario. Ito ang mga backup file ng departamente, 5 taon na ang nakalilipas, na hindi dumaan sa pangunahing server ng ISAFP.
Ipinasok ko ang hard drive at sinimulan ang decryption algorithm. Habang nagpapakita ang mga linya ng code sa aking screen, nararamdaman ko ang lamig na unti-unting bumabalot sa aking katawan. Lumipas ang ilang minuto bago lumitaw ang orihinal na dokumento ng pag-apruba sa mga peking bulletproof vest na ikinamatay ng aking kapatid. Hinanap ko ang digital signature ng opisyal na pumirma sa clearance ng Montefalco Group. Ang pangalan ay binura, ngunit ang metadata ng system ay nag-iwan ng isang natatanging registry code. Registry Code S. Gold. Napahawak ako sa aking lamesa nang maramdaman kong tila umiikot ang buong paligid. Ang aking hininga ay naging mababaw at ang aking mga kuko ay bumaon sa aking mga palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapupulang marka. S. Gold. Ito ang call sign ni Nico Sarmiento noong kami ay nasa akademya pa. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang taong umiyak kasabay ko sa libing ng aking kapatid at ang taong palaging nag-aalay ng bulaklak sa puntod ni Leandro bawat taon. Naramdaman ko ang isang matalim na sakit sa aking dibdib, ngunit agad itong napalitan ng isang napakalamig na galit. Tumingin ako sa larawan ni Leandro sa aking lamesa. Nico, bulong ko sa sarili ko, habang dahan-dahang pinupunasan ng aking mga mata, natuyo na sa galit. Ikaw pala ang pumatay sa kapatid ko. Samantala sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montefalco, tila nagdiriwang ang dalawang taong nagtaksil sa akin. Sa pamamagitan ng mga lihim na wiretap at hidden camera na inilagay ng aking unit sa mga tago na sulok ng bahay bago ako tuluyang umalis, pinapanood at pinapakinggan ko ang bawat galaw nila mula sa aking command center sa Camp Aguinaldo. Sa screen ng aking monitor, nakita ko kung paano pumasok si Celestine sa aming dating silid ni Dario. Dala niya ang maraming mamahaling maleta. Ang kanyang lakad ay puno ng pagmamayabang na tila ba siya ang bagong reyna ng mansyon? Agad niyang tinawag ang mga kasambahay na matagal nang naglingkod sa pamilya ng may buong paggalang. Itapon ninyo ang lahat ng basurang natitira ng babaeng yon, sigaw ni Celestine sa matandang kasambahay habang itinuturo ang aking ilang damit at gamit na naiwan sa cabinet. Ayokong makakita ng kahit anong bagay na magpapaalala kay Dario sa lumang asawa niya. Mula ngayon ako na ang may-ari ng silid na ito at ng buong bahay na ito. Sumunod ang matandang kasambahay nang nakayuko ang ulo at may luhang ng ingilid sa mga mata. Alam ng mga tauhan sa mansyon kung paano ko sila pinakisamahan ng mabuti sa nakalipas na 2 taon, ngunit wala silang magawa sa harap ng pagiging marahas ni Celestine. Pumasok si Dario sa silid habang may hawak na baso ng mamahaling alak. Naupo siya sa gilid ng kitang-kitang malaking kama, ngunit may bakas ng kabalisahan sa kanyang mukha habang nakatingin sa bakanting bahagi ng cabinet. Celestine, hindi ka ba nagtataka, tanong ni Dario bago uminom ng alak? Bakit napakamadaling pumirma ni Althea sa mga papel ng diborsyo kagabi, walang luha, walang hininging pera at walang kahit anong reklamo? Binuhat lang niya ang bata at naglakad palabas sa gitna ng malakas na ulan. Parang may mali. Lumapit si Celestine sa likod ni Dario at inilagay ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Hinaplos niya ang dibdib ng aking purong asawa upang pakalmahin ang takot nito at pagsamantalahan ang kanyang malaking pride. Dario, my love, bakit mo pa iniisip ang walang kwentang babaeng yon? Bulong ni Celestine sa malambing, ngunit nakamamatay na boses. Natakot lang yon sa kapangyarihan mo. Alam niyang kapag lumaban siya sa isang Montefalco, mas lalo siyang mawawalan at mapapahiya. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang kakayahang makipaglaban sa iyo sa hukuman. Ang dapat mong isipin ay ang bagong kontrata natin sa militar bukas. Kapag naaprubahan ng Senado ang bagong batch ng mga kagamitan, milyon-milyong piso ang kikitain ng Montefalco Group. Napatango si Dario at unti-unting bumalik ang kanyang mapagmalaking ngiti. Tama ka, Celestine. Hindi ko dapat inaaksaya ang panahon ko sa isang babaeng walang halaga. Ang mahalaga ay ikaw at ang sanggol sa iyong tiyan na magpapatuloy sa aming angkan. Nilapitan ni Celestine ang aking dating mesa ng pag-aaral na nasa sulok ng silid. Nagsimula siyang maghalukay sa mga drawer itinapon ng aking mga natitirang libro at panulat sa sahig. Ngunit sa pinakailalim ng pinakahuling drawer, may nahawakan siyang isang mabigat na kahon na gawa sa bakal at may maliit na lock.
Ano ito? Bulong ni Celestine, habang sinusuri ang kahon. Kumuha siya ng isang matulis na letter opener sa mesa at pilit na itinulak ito sa siwang ng lock. Pinapanood ko siya mula sa screen ng aking computer. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking dibdib. Ang kahong iyon ay ang tanging bagay na hindi ko nadala sa aking mabilis na pag-alis kagabi. Narinig ang mahinang tunog ng pagkabali ng trangka ng kahon. Nabuksan ito ni Celestine. Naghanap siya ng mga mamahaling alahas o pera sa loob, ngunit wala siyang nakitang ginto. Sa loob ng kahon ay may dalawa lamang na bagay, ang isang lumang larawan ng aking kapatid na si Leandro na nakasuot ng kanyang kumpletong uniforme sa militar na may itim na laso sa gilid at isang maliit na kulay pulang flash drive na may nakatatak na opisyal na logo ng Armed Forces of the Philippines. Kumuha ng litrato ng isang sundalo at isang lalagyan ng data na katutuwang bagay inis na sabi ni Celestine habang itinapon ang litrato ni Leandro sa basurahan sa tabi ng mesa. Ngunit kinuha niya ang pulang flash drive. Inisip marahil niya na naglalaman lamang ito ng mga lumang larawan ng aming pamilya o mga personal na dokumento. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang vanity table sa tabi mismo ng kanyang mga mamahaling makeup at pabango. Hindi alam ni Celestine na ang pulang flash drive na yon ay hindi lamang naglalaman ng mga encrypted file ng korupsyon ng Montefalco Group, kundi may nakatagong micro-tracker sa loob nito na direktang nakakonekta sa satellite ng militar. Sa oras na ipasok nila yon sa kahit anong computer sa mansyon, lalabas ang lahat ng kanilang lihim at matutukoy ang kanilang eksaktong kinaroroonan. Nakatingin ako sa screen habang nakikita kong nagniningning ang pulang ilaw ng tracker sa aking mapa. Magpakasaya ka muna ngayon, Celestine. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mukha sa monitor dahil ang bagay na inilagay mo sa iyong vanity table ang magiging dahilan ng pagkasira ng iyong pangarap. Nang hapon ding yon, nakita kong nagmamadaling lumabas si Nico sa kanyang opisina sa Camp Aguinaldo. Bawat galaw niya ay sinusundan ng aming mga surveillance camera. Hindi niya alam ang kanyang personal na telepono ay nakakonekta na sa aming monitoring system patapos kong matukoy ang kanyang secret registry code na S, Gold. Isang mensahe ang natanggap niya mula kay Celestine na may kalakip na larawan ng pulang flash drive na nahanap nito sa aking luma at nabuksang kahon. Dahil sa takot na mabuksan yon at malantan ang kanyang pagtataksil agad na nakipagkita si Nico kay Celestine sa isang tago at mamahaling kainan sa lungsod ng Taguig. Sa loob ng aming command center, nakaupo ako sa harap ng malaking screen habang nakasuot ng aking headset. Malinaw kong nakikita ang mukha ng dalawang taong nagpaikot sa aking buhay sa nakalipas na mga taon. Dumating si Nico na pawisan, ang nung paulit-ulit na tumitingin sa kanyang paligid bago umupo sa tapat ni Celestine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ang kanyang shoulder bag. Nasaan ang flash drive na sinasabi mo mabilis at pabulong na tanong ni Nico kay Celestine? Umiyak ng kaunting kape si Celestine bago sumandal sa kanyang upuan nang may nakakalokong ngiti. Bakit ka ba napaka-nerbiyoso, Nico? Nahanap ko lang naman yon sa mga lumang gamit ng dating asawa ni Dario. Bakit parang natatakot ka ng husto sa isang maliit na bagay na yon? Hindi mo alam kung ano ang hawak mo, Celestine? Gigil na sabi ni Nico habang yumuyuko upang walang makarinig sa kanila sa ibang mesa. Ang flash drive na yon ay naglalaman ng mga orihinal na audit file ng mga kontrata ng Montefalco Group sa militar. Kapag nabuksan yan ng kung sinuman o maipasok sa system ng ICSP, hindi lang si Dario ang mabubulok sa kulungan, kasama rin ako. At kapag bumagsak ako, isasama ko kayong dalawa. Bahagyang nagbago ang mukha ni Celestine, ngunit agad ding bumalik ang kanyang pagiging marahas at masama. Huwag mo akong tatakotin, Nico. Alam nating dalawa na malaki ang naging pakinabang mo sa pera ni Dario noong mga nakaraang taon. Kung gusto mong makuha ang flash drive na ito, kailangan mo muna akong bayaran ng 2,000,000 piso. Kompensasyon sa pagtatakip ko sa mga duming ginawa ninyo sa likod ng kumpanya. Gahaman ka talaga, Celestine, galit na bulong ni Nico habang humihigpit ang hawak niya sa edge ng mesa. Ngunit wala siyang nagawa. Inilabas niya ang isang makapal na kulay tsokolate na sobre mula sa kanyang bag at mabilis na itinulak ito patungo kay Celestine.
Inabot ni Celestine ang sobre, binuksan ito ng kaunti upang tiyakin ang laman. At nang makitang sapat ang pera, ay kinuha niya mula sa kanyang bag ang maliit na kulay pulang flash drive. Itinulak niya ito patungo kay Nico. Ayan na ang laruan mo. Huwag ka na magpapakita sa akin muli, sabi ni Celestine, bago tumayo at dahan-dahang naglakad palabas ng kainan habang bitbit ang pera. Naiwan si Nico na nag-iisa sa mesa. Mabilis niyang kinuha ang pulang flash drive at inilabas ang kanyang personal na militar na tablet. Gusto niyang tiyakin na burado na ang mga file bago siya umalis sa lugar na yon. Habang pinapanood ko siya sa screen, naramdaman ko ang malamig na tagumpay sa aking dibdib. Ang hindi alam ni Nico, ang pulang flash drive na nahanap ni Celestine sa aking kahon ay isang pain lamang na sadyang iniwan ko doon. Alam kong hahalongkatin ni Celestine ang aking mga gamit at alam kong hahanapin yon ni Nico sa oras na malaman niya. Ipinasok ni Nico ang flash drive sa kanyang tablet. Narinig ko sa aking headset ang mabilis na paghinga niya habang naghihintay na magbukas ang folder. Ngunit sa halip na mga lumang dokumento ng kontrata ang lumabas sa screen, isang mensahe lamang ang nagpakita sa gitna ng kulay itim na screen ng kanyang tablet. Walang nilalaman ang drive, kundi isang maikling pahayag na isinulat ko sa pamamagitan ng aking digital signature. Lumaki ang mga mata ni Nico sa gulat. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, tila naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa screen. Ang laro ay bago pa lamang nagsisimula, S-Gold. Alam ko na ang lahat. Napabitaw si Nico sa kanyang tablet, at ito ay nahulog sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya sa paligid nang may matinding takot sa kanyang mga mata, tila nararamdaman niyang nakatitig sa kanya ang buong mundo. Napahawak siya sa kanyang ulo habang dahan-dahang napapaupo ng malalim sa kanyang upuan. Hindi makapaniwala na ang mismong taong itinuring niyang konmoil ay ang siya palang naging pinakamabilis at pinakamagaling na tagapangaso. Sa loob ng command center, dahan-dahan kong inalis ang aking headset at tumayo mula sa aking upuan. Nikubulong ko habang nakatingin sa kanyang natatakot na mukha sa screen. Ngayong alam mo nang nakikita-kita, tingnan natin kung hanggang saan ang kayang itakbo ng isang taksil. Nang matapos ang operasyon sa gabing iyon, umuwi ako sa maliit na safe house ng militar sa labas ng lungsod. Sa kabila ng lahat ng gulo at galit na nararamdaman ko sa aking dibdib, ang lugar na ito ang nagbigay sa akin ng pansamantalang kapayapaan. Pumasok ako sa maliit na silid, kung saan nakalagay ang tiyan ng aking anak. Dahan-dahan kong nilapitan si Aurora. Natutulog siya ng napakapayapa, ang kanyang maliliit na kamay ay nakataas sa tabi ng kanyang muka at ang kanyang hininga ay mahina at pantay. Sa panahong yon, pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng pagod sa aking katawan. Inabot ng aking daliri ang kanyang kamay. Agad na kumapit ang kanyang maliliit na daliri sa akin kahit na siya ay natutulog pa. Dito sa maliit at simpleng kwartong ito, walang mga mamahaling ilaw ng mansyon, walang mga mamahaling alak, at walang mga taong nagpapanggap. Ngunit narito ang totoong yaman na hindi kailanman mabibili ng pera ng mga Montefalco. Dumating si Nanay Rosa na may hawak na isang tasang mainit na tsaa. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa tabi ko at hinaplos ang aking balikat ng may buong pagmamahal. Althea, anak, magpahinga ka rin, bulong ni Nanay Rosa sa malambing na boses. Huwag mong hahayaang ubusin ng galit ang iyong puso. Ginagawa mo ito para sa katarungan at para sa hinaharap ni Aurora. Tumingin ako sa kanya at tumanggo. Salamat, Nanay Rosa. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano ko mababalance ang pagiging isang ina at ang aking tungkulin sa bayan. Habang iniinom ko ang tsa, pumasok sa sala si Kapitan Mateo. Si Mateo ang dating leader ng squad ni Leandro na nakaligtas sa malagim na ambush 5 taon na ang nakalilipas. Dala niya ang isang makapal na folder ng mga affidavit mula sa mga pamilya ng mga sundalong nagbuwis ng buhay. Teniente Coronel Villamor, magandang gabi po, bati ni Mateo, habang sumasaludo ng bahagya upang hindi magising ang bata. Nakausap ko na po ang lahat ng pamilya ng ating mga nasawing kasamahan. Lahat sila ay handang tumayo bilang saksi sa oras na ilabas mo ang mga ebidensya laban sa Montefalco Group. Walang sinuman sa amin ang uurong. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata.
Ngunit ito ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Tumingin ako kay Mateo at sa mga pangalang nakasulat sa dokumento. Salamat, Mateo. Ipinangako ko sa harap ng puntod ni Leandro na hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ng bawat isa sa inyo ang katarungan. Ang buhay ng isang sundalo ay hindi pwedeng ibenta sa presyo ng murang bakal, sabi ko ng may buong paninindigan. Nang umalis si Mateo para magbantay sa labas ng safe house, tumayo ako at naglakad patungo sa gilid ng silid. Nakaladlad doon ang aking formal na uniforme para sa mga opisyal na pagtitipon ng militar. Ang kulay berdeng tela ay malinis at maayos na nakaplansa. Sa gilid ng dibdib nito ay nakakabit ang aking mga medalya ng karangalan at sa ibabaw mismo ng tapat ng aking puso ay nakasabit ang maliit na badge ng unit ng aking kapatid na si Leandro. Hinawakan ko ang malamig na metal ng badge. Leandro, bulong ko habang nakatingin sa uniforme. Bukas kasama kita sa aking paglakad. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagliwanag ang berde na ilaw sa ibabaw ng aking lamesa mula sa aking encrypted na telepo. Walang tunog na lumabas dito dahil naka-silent mode ang unit. Ngunit ang pagkurap ng ilaw ay nagpapahiwatig ng isang napakahalagang tawag. Kinuha ko ang telepo at inilagay sa aking tainga. Teniente Coronel Villamor Boses ito ng tagap, Chairman ng Senate Committee on National Defense. Kaa-aproba lang ng Kagawaran ng Hustisya at ng Senado. Ang nakatagong pagdinig at pagsisyasat para sa anomalya ng Montefalco Group ay gaganapin bukas ng umaga sa mismong bulwagan ng Kongreso. Ipatatawag bilang pangunahing resource person si Dario Montefalco at ang kanyang mga opisyal. Handa ka na ba sa iyong pagharap? Tumingin ako sa aking uniforme na nakasabit sa pintuan ng cabinet. At pagkatapos, ay sumulyap ako sa aking anak na mapayap ang natutulog sa kanyang tiyan. Handang-handa na ako, Senador. Sagot ko sa malamig at matatag na boses. Bukas ng umaga, sisiguraduhin kong sisingilin natin ang bawat utang nila sa bayan at sa aking pamilya. Nang sumapit ang umaga ng pagdinig, maaga akong dumating sa gusali ng Senado kasama ang aking mga piling opisyal mula sa ISAF. Suot ko na ang aking kumpletong formal na uniforme bilang Teniente Coronel, ngunit habang naghihintay sa holding room ng mga investigador, nanatili muna ako sa likod ng tabing upang subaybayan ang pagdating ng aming mga target. Sa screen ng monitor sa aking silid, nakita ko ang marangyang pagdating ni Dario at Celestine. Dinala ni Dario ang maraming abogado at mga tagapagsalita ng kanyang kumpanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling Amerikana, kumakaway sa mga mamamahayag na nag-aagawan sa pagkuha ng kanyang litra to sa sali ng Senado. Sa kanyang tabi nakatayo si Celestine na nakasuot ng isang magandang cream na damit na bahagya. Yan nagpapakita ng kanyang umbok sa tiyan. Nakasuot siya ng mamahaling alahas at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang nakahawak sa braso ni Dario. Ginoong Montefalco, ano ang masasabi ninyo sa mga ulat ng inyong kumpanya ay nagbenta ng mga substandard na bulletproof vest sa militar? Tanong ng isang mamamahayag habang nakatutok ang mga mikropuno sa kanila. Itinaas ni Dario ang kanyang baba ng may buong kapangyarihan at pagmamayabang. Ang Montefalco Group ay palaging tapat sa paglilingkod sa bayan at sa ating mga sundalo. Ang mga paratang na yan ay walang kwentang paninirang puri lamang na gawa-gawa ng aming mga katunggali sa negosyo. Mayroon kaming mga kumpletong sertipikasyon mula sa militar na nagpapatunay na malinis ang aming mga produkto. Narinig ko ang gahinang tawa ni Celestine na ibinulong kay Dario habang naglalakad sila pumasok sa bulwagan. Tingnan mo sila, darling. Nagpapaniwala sa mga walang kwentang tsismis. Pagkatapos ng pagdinig na ito, mas lalong titingalaan ang pangalan mo at mas lalakas ang ating negosyo. Pumasok sila sa mismong bulwagan ng Senado, kung saan nakaupo ang mga senador at mga opisyal ng kagawaran ng hustisya. Sa kabilang mesa ng mga saksi, nakaupo si Nico Sarmiento. Ang kanyang muka ay halatang namumutla pawisan ang kanyang no at balisa ang kanyang mga mata habang tumitingin sa pintuan ng bulwagan. Hindi siya makapaniwala na hanggang sa oras na iyon ay hindi pa rin nagpapakita ang taong nagpadala sa kanya ng mensahe sa tablet. Pumukpok ang tagapaisip ng Senado ng kanyang kahoy na martilyo upang simulan ang opisyal na pagdinig.
Nanahimik ang buong bulwagan at ang mga kamera ng balita ay nakatutok sa gitna. Ginoong Dario Montefalco, simula ng tagap-chairman ng komite sa isang seryosong boses. Narito ka ngayon upang sagutin ang mga matitinding ebidensya ukol sa mga depektibong kagamitang militar na ibinenta ng iyong kumpanya sa nakalipas na 5 taon na naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 12 sundalo. Tumoy si Dario na may buong tiwala sa sarili, isinaayos ang kanyang Amerikana at tumingin sa mga senador. Ginoong Chairman, magalang kong itinatangi ang lahat ng ibinabato sa aming kumpanya. Ang aming mga kontrata ay dumaan sa legal na proseso at inaprubahan ng mga opisyal ng militar. Sa katunayan narito si Kapitan Nico Sarmiento ng ISAFP upang patunayan na ang lahat ng aming audit file ay malinis at walang anumang anomalya. Tumingin ang tagap-chairman kay Nico. Kapitan Sarmiento, totoo ba ang pahayag ni Ginoong Montefalco? Nang inig ang boses ni Nico habang humahawak sa mikropono sa kanyang mesa. Oo po, Ginoong Chairman. Ang aming mga nakaraang ulat ay nagpapakita na walang mali sa mga kontrata ng Montefalco Group. Bago pa man makapagsalita ulit si Dario, nang may tagumpay sa kanyang muka dahan-dahang itinaas, ng tagap-chairman ng komite ang kanyang mga papel at tumingin sa pintuan ng bulwagan. Ginoong Montefalco, bago natin tanggapin bilang pinal ang pahayag ng iyong saksi, kailangan mong malaman na ang Malacanang at ang Armed Forces of the Philippines ay nagpadala ng isang bagong tagapuno ng Special Investigation Task Force. Siya ang humawak sa lahat ng mga lihim na ebidensya at pinal na audit ng inyong kumpanya sa nakalipas na 2 taon. Bahagyang kumunot ang noo ni Dario, ngunit nanatili ang kanyang mapagmalaking ngiti. Sino man ang opisyal na yan, wala siyang makikitang mali sa aking kumpanya dahil malinis ang aming pangalan. Tumayo ang tagap-chairman at nagsalita sa mikropono na umalingaw-ngaw sa buong silid. Papasukin ang tagapuno ng Special Investigation Task Force si Teniente Coronel Althea Villamor. Napatigil si Dario. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay agad na napawi at ang kanyang mukha ay biglang naging parang bato. Si Celestine sa kanyang tabi ay napamulat ang mga mata sa matinding gulat habang si Nico ay halos mahulog sa kanyang upuan sa matinding takot. Dahan-dahang bumukas ang 2 malalaking pinto na gawa sa mahogany sa dulo ng bulwagan. Sa gitna ng katahimikan ng buong Senado, narinig ang mabigat at pantay na tunog ng mga sapatos ng militar na humahampas sa makintab na sahig na marmol. Naglakad ako pumasok sa gitna ng bulwagan. Ang aking ulo ay nakataas, ang aking berdeng uniforme ay malinis at maayos ang mga medalya. Sa aking dibdib ay nagkikislapan sa ilalim ng malalaking ilaw at ang aking mga mata ay nakatutok ng diretso sa lalaking dating nagpalayas sa akin ng walang awa. Naglakad ako patungo sa gitna ng bulwagan at huminto sa harap ng mesa ng investigasyon. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa akin. Ang mga mamamahayag ay patuloy sa pagkuha ng mga litrato habang ang buong bulwagan ng Senado ay napuno ng mahinang bulungan ng mga tao na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Teniente Coronel Althea Villamor maawtorisadong magsalita sa harap ng komite, pahayag ng tagap-chairman habang tumatango sa akin ng may buong paggalang. Sumaludo ako ng matatag sa mga senador bago humarap sa mikropono. Magandang umaga, Ginoong Chairman, at sa mga miyembro ng komite. Ako si Teniente Coronel Althea Villamor ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Narito ako ngayong araw upang iharap ang kumpletong ulat ukol sa 2 taong lihim na investigasyon laban sa Montefalco Group at sa kanilang mga kasabwat sa loob at labas ng pamahalaan. Napatayo si Dario mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at matinding gulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ako. Kasinungalingan ito, sigaw ni Dario na nawawala na ng kontrol sa kanyang sarili. Sinisira mo lang ang pangalan ko at ang kumpanya ko dahil pinalayas kita sa mansyon ko, Ginoong Chairman. Ang babaeng yan ay ang dati kong asawa na walang ibang ginawa kundi maging pabigat. Hindi siya sundalo. Nagpapanggap lang siya upang makaganti sa akin. Pinukpok ng tagap-chairman ang kanyang kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa upang patahimikin ang buong silid.
Manahimik ka at umupo, Ginoong Montefalco. Kapag nagpatuloy ka sa pag-abala sa pagdinig na ito, ipapakulong kita sa contempt of Senate. Magpatuloy ka. Teniente Coronel Villamor. Huminga ako ng malalim. Hindi man lang binigyan ng kahit kaanting tingin si Dario na dahan-dahang napaupo habang hinahawakan ng kanyang dibdib sa matinding tensyon. Ginoong Chairman, sa nakalipas na 2 taon pumasok ako sa isang lihim na operasyon sa loob ng mansyon ng mga Montefalco upang makuha ang mga nakagagaling na ebidensya ng korupsyon, sabi ko sa malinaw at matatag na boses. Ang Montefalco Group ay paulit-ulit na nagbawas ng kalidad ng bakal sa mga bulletproof vest at helmet na ibinebenta sa ating militar upang makatipid ng higit sa 40% sa kanilang gasto sa produksyon. Pinalabas ko sa malaking screen sa gitna ng Senado ang mga lihim na kontrata, ang mga ulat ng pagsusuri sa bakal, at ang mga resibo ng offshore bank account sa Switzerland kung saan inilipat ni Dario ang milyon-milyong pisong tubo mula sa mga pekeng kagamitan. Dahil sa kapabayaan at kagahaman ng ito, 12 sundalo ang namatay sa larangan ng digmaan. Patuloy ko habang nararamdaman ko ang pagbalot ng galit sa aking boses. Isa sa mga sundalong iyon ay ang aking MK1 kapatid na si Leandro Villamor na namatay 5 taon na ang nakalilipas dahil natusok ng bala ang kanyang depektibong vest. Nanahimik ang buong bulwagan. Ang ilang mga senador ay napaiyak sa matinding awa sa mga pamilya ng mga sundalo habang ang mga tao sa gallery ay nagsimulang magpakita ng galit kay Dario. Ngunit hindi magagawa ni Dario ang krimen na ito ng mag-isa, dagdag ko, habang dahan-dahang humaharap sa kinaroroonan ni Nico Sarmiento. Kailangan niya ng isang taksil sa loob ng militar upang magbura ng mga audit file at mag-aproba sa mga pekeng sertipikasyon. Tumingin ako ng diretso kay Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang sinusubukan niya magtago sa likod ng kanyang mga abogado. Inilabas ko ang pinal na ulat mula sa aming cybersecurity team. Ang opisyal na nag-apruba sa mga depektibong kagamitan at nagbura ng mga ebidensya 5 taon na ang nakalilipas ay gumamit ng digital signature na may registry code na S-Gold. At ang registry code na yon ay pagmamay-ari ni Kapitan Nico Sarmiento. Nagtatapon ng mga papel ang mga mamamahayag sa matinding gulat. Biglang tumayo ang 2 opisyal ng military police na nakatayo sa gilid ng silid at mabilis na pinalibutan si Nico upang hindi ito makatakas. Patawad Alfea patawad, nagmamakaawang bulong ni Nico habang pinalilibutan siya ng mga opisyal, ngunit hindi ko siya pinansin. Humarap ako muli kay Dario at sa kanyang kasamang si Celestine. Si Celestine ay nakatayo sa gilid pawisan at takot na baka madamay sa pagbagsak ng kumpanya. Ginoong Chairman, may isa pa akong dokumentong kailangang iharap sa komiteng ito, sabi ko, habang inilalabas ang isang pulang folder na may opisyal na tatak ng AFP Medical Center. Ginoong Montefalco, pinalayas mo ang iyong legal na asawa at ang iyong anak sa mismong araw ng kanyang pagdiriwang dahil naniwala ka sa pahayag ng babaeng yan na siya ay buntis sa iyong magiging tagapagmana. Tumingin si Dario kay Celestine na biglang napahakbang paatras nang may matinding takot sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Althea, tanong ni Dario sa nanginginig na boses. Humarap ako sa kanila at binuksan ang pulang folder. Ang opisyal na ulat ng AFP Medical Center at ng kagawaran ng hustisya ay nagpapatunay na si Celestine Riego ay hindi kailanman naging buntis. Ang mga ultrasound na ipinakita niya sa iyo at ang mga dokumento ng kanyang pagdadalang tao ay pawang mga peking papel na ipinagawa niya sa isang iligal na klinika upang linlangin ka at makuha ang iyong yaman. Napatayo si Dario mula sa kanyang upuan na may matinding galit at kawalan ng paniniwala. Humarap siya kay Celestine at hinawakan ito sa magkabilang balikat ng marahas. Ano kasinungalingan ba ang lahat ng ito? Walang bata, walang tagapagmana. Sigaw ni Dario na halos magwala na sa harap ng buong Senado. Napayak at nanggagalaiti si Celestine habang sinusubukang alisin ang mga kamay ni Dario. Dario, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ginawa ko lang yon para maging akin ka, sinampal ni Dario si Celestine nang marahas sa harap ng lahat. Ngunit agad siyang pinigilan at hinawakan ng mga gwardiya ng Senado.
Inilapag ko ang dokumentong may opisyal na pulang tatak ng AFP Medical Center sa gitna ng mesa ng imbestigasyon. Ang papel ay bumagsak nang may matatag na tunog sa ibabaw ng salamin na nagmarka sa pinal na pagbagsak ng kasinungalingan na nagwasak sa aming pamilya. Ginoong chairman, tapos na ang aking pahayag, malamig kong sabi habang nakatayo ng matatag at may buong dangal sa harap ng kanilang pagguho. Matapos kong ilapag ang huling dokumento ng ebidensya sa ibabaw ng lamesa ng investigasyon, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng bulwagan ng Senado. Ang mga mamamahayag ay patuloy sa mabilis na pagkuha ng mga litrat, habang ang mga kasapi ng media ay abala sa pag-uulat sa kani-kanilang mga estasyon, ukol sa biglaang pagbagsak ng tanyag na pamilyang Montefalco. Dahil sa bigat ng aking mga ipinakitang patunay, walang nagawa ang mga abogado ni Dario kundi tumahimik. Ang tagap-chairman ng Senado, kasama ang mga kinatawan ng kagawaran ng hustisya, ay agad na nag-issue ng warrant of arrest para sa 3 akusado. Tumayo ang mga opisyal ng military police at nilapitan si Nico Sarmiento. Nilagyan ng posas ang kanyang mga kamay habang siya ay umiiyak at nakayuko sa harap ng maraming tao. Tumingin si Nico sa akin, nagmay matinding pagsisisi. Althea, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa akin. Magkaibigan tayo. Nagmakaawa si Nico habang dahan-dahang kinakaladkad ng mga sundalo palabas ng bulwagan. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Walang kahit anong emosyon sa aking muka. Nico, nang pirmahan mo ang clearance para sa mga depektibong kagamitang militar, kapalit ng pera ni Dario, dun mo na itinapon ang iyong karandalan. Pinatay mo si Leandro at ang marami nating mga kasamahan dahil sa iyong kagahaman. Wala kang karapatang tawagin akong kaibigan. Sumunod din nilapitan ng mga pulis si Celestine. Gumuho ang kanyang mundo nang mabatid na ang kanyang kasinungalingan ukol sa pagbubuntis ay nalaman na ng lahat. Sumisigaw siya at nanununtok habang nilalagyan din ng posas ang kanyang mga kamay. Wala akong kasalanan dito. Si Dario ang nagpilit sa akin na gawin ang lahat ng ito. Siya ang may gustong makuha ang yaman ng pamilya at mapalayas ang kanyang asawa. Pilitin ninyo siya. Huwag ako, ginalit na sigaw ni Celestine habang pilit na inilalayo ng mga gwardi. Yan ang Senado. Naiwan si Dario na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mga balikat ay nakababa, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen kung saan ipinapakita ang balita ng pag-freeze ng lahat ng kanyang bank account at pag-forfeit sa mga ari-arian ng Montefalco Group ng pamahalaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang bilyon-bilyong yaman at ang pangalang kanyang pinakamamahal ay tuluyang naglaho. Lumapit sa kanya ang 2 opisyal ng pulisya upang ilagay ang posa sa kanyang mga kamay. Sa puntong yon, nang maramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, tila nagising si Dario mula sa kanyang panaginip. Tumingin siya sa akin nang may basang mga mata. Althea, pakiusap, mag-usap tayo, bulong ni Dario habang nanginginig ang kanyang boses. Ang mansyon, ang pera ng aking kumpanya, maari pa rin nating pag-usapan yan. Asawa kita, Althea. May karapatan ka sa lahat ng mayroon ako. Maari nating palakihin si Aurora na magkasama ng may karangyaan. Hindi ko kailangan ng iyong maruming pera, Dario. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At hindi na ako ang asawa mo. Pinirmahan ko ang mga papel ng diborsyo. Kagabi nang walang hinining kahit ano dahil ayokong marumihan ang aking kamay sa yaman na galing sa dugo ng mga sundalo. Ang tanging matitira sa iyo ngayon ay ang iyong mga kasalanan sa batas at sa bayan. Nang simula na siyang hilahin ng mga pulis, biglang lumuhod si Dario sa semento sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang tuhod ay humampas sa sahig at pilit niyang inabot ang dulo ng aking uniforme. Althea, pakiusap? Isipin mo naman si Aurora. Kailangan niya ng ama. Huwag mo naman akong hayaang mabulok sa kulungan. Mapapatawad mo naman ako, di ba? Para sa anak natin. Umiiyak na sigaw ni Dario habang ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos sa kanyang muka. Inayos ko ang aking uniforme at dahan-dahang isinuot ang aking itim na salamin sa mata. Ang refleksyon ng kanyang natatakot at nagmakaawang muka ay nakalarawan sa madilim na salamin ng aking suot. Ngunit hindi ito nag-iwan ng kahit anong awa sa aking puso.
Si Aurora ay may pamilya pa rin, Dario. Malamig kong sabi habang nagsisimulang tumalikod sa kanya. Ngunit ang pamilya yon ay hindi kailanman magkakaroon ng isang magnanakaw at mamamatay tao na katulad mo bilang ama. Humakbang ako palabas ng bulwagan ng Senado habang naririnig ko ang huling ginalit at nagmakaawang sigaw ni Dario sa aking likuran na dahan-dahang nawawala sa katahimikan ng koridor. 2 linggo matapos ang makasaysayang pagdinig sa Senado, pumunta ako sa pasilidad ng militar kung saan nakakulong si Dario habang inihaanda ang kanyang paglilipat sa pambansang bilangguan. Ito ang huling beses na makikita ko ang lalaking naging bahagi ng aking buhay. Pumasok ako sa malamig na silid ng interogasyon. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang bakal na pinto at inakay ng mga gwardiya si Dario pumasok. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng bilanggo may posas sa kanyang mga pulso at nakakabit ang mga kadena sa kanyang mga paa. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na, ang kanyang mukha ay pumayat at may malalalim na maitim na marka sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang makapangyarihang CEO ng Montefalco Group. Nang makita niya ako na nakaupo sa kabilang dahon ng lamesang, bakal na nakasuot ng aking uniforme, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata sa isang desperadong pag-asa. Althea, pumasok ka, bulong ni Dario habang mabilis na lumalapit sa mesa. Alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Alam kong pumunta ka rito dahil mahal mo pa rin ako at gusto mo akong tulungan, diba? Tiningnan ko siya ng may buong kalamigan. Nandito ako hindi para tulungan ka, Dario. Nandito ako upang ibigay sa iyo ang pinal na desisyon ng hukuman ukol sa ating diborsyo at ang pagtatanggal sa iyo ng anumang karapatan sa aking anak na si Aurora. Napatigil si Dario. Bigla siyang lumuhod sa malamig na semento ng silid, ang tunog ng kanyang mga kadena ay umalingaw-ngaw sa paligid. Iniyukayok niya ang kanyang mukha sa ibabaw ng mesa sa harap ko, umiiyak ng malakas. Althea, nagmamakaawa ako sa iyo, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan, at sa mga kasinungalingan ni Celestine. Patawarin mo ako, Althea. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para kay Aurora. Kailangan ng anak natin ng isang buong pamilya. Hindi mo pwedeng hayaan na lumaki siya na walang ama. Tumingin ako sa kanya mula sa aking upuan. Ang aking boses ay manatiling matatag at walang kahit anong alinlangan. Dario, ang isang sundalo, ay maaaring magpatawad sa mga pagkakamali sa larangan ng digmaan. Ngunit ang isang asawa ay hindi kailanman muling bubuhay inang tiwala na ikaw mismo ang naglibing sa ilalim ng iyong sariling kagahaman. Inilagay ko ang natapos na kasulatan ng diborsyo sa ibabaw ng mesa sa harap ng kanyang umiiyak na muka. Hindi si Celestine ang pumalit sa akin sa buhay mo, Dario. Ang sarili mong kabuktutan at kapangyarihan ang pinili mo kaysa sa amin ng anak mo. At tungkol kay Aurora, palalaking ko siyang may dangal, malayo sa pangalang Montefalco na dinungisan mo. Tumayo ako mula sa aking upuan at tumalikod sa kanya. Althea, wag mo akong iwan, Althea. Isang pagkakataon lang pakiusap. Sigaw ni Dario habang hawak siya ng 2 gwardiya upang hindi makatayo mula sa semento. Hindi ko na siya nilingon pa. Dahan-dahan kong ibinukas ang mabigat na pintuan ng pasilidad at naglakad ako palabas sa malawak na bakuran. Sinalubong ako ng maaliwalas at mainit na sikat ng araw ng umaga. Sa labas ng tarangkahan, nakatayo si Nanay Rosa, nakarga ang aking anak na si Aurora. Nilapitan ko sila at kinuha ko ang aking anak sa aking mga bisig. Tumingin si Aurora sa akin, ang kanyang malalaking mata ay nagniningning sa saya at ang kanyang maliit na kamay ay itinaas niya patungo sa sikat ng araw habang tumatawa ng mahina. Sa gilid ng aming kinaroroonan, nakatayo ang isang malaking tarpaulin na nagbabalita sa opisyal na pagbubukas ng Leandro and Aurora Foundation, isang organisasyong aking itinaguyod upang magbigay ng tulong pampinansyal at legal sa mga pamilya na mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Tumingin ako sa malawak na langit. Naramdaman ko ang mahining ihip ng hangin na dumampi sa aking muka. Hindi ako nakipaglaban upang gumanti sa taong nagtaksil sa akin. Nakipaglaban ako upang ibalik ang katarungan sa aking kapatid, ang danggal sa aking uniforme at ang magandang bukas para sa aking anak. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na maraming taon, napangiti ako ng buong puso
habang nakatitig sa mukha ni Aurora habang kumakaway siya sa liwanag ng bagong umaga. Habang pinagmamasdan natin ang paglakad ni Althea kasama ang kanyang anak sa ilalim ng liwanag ng umaga, nararamdaman natin ang labis na kaginhawaan sa ating mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras at sa pagsama sa amin sa buong paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Althea, paulit-ulit kong naiisip ang sandali kung kailan siya pinalayas sa mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Ang sakit ng pagtataksil at ang bigat ng kawalan ng katarungan sa eksenang yon ay totoong tumatago sa puso ng sinumang nakikinig. Sa ating buhay, kung minsan ay nakararanas tayo ng mga pagsubok na nagpabagsak sa ating tiwala sa kapwa. Ngunit tulad ng isang matibay na baluti ng isang tunay na sundalo, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa bilis ng ating pagganti, kundi sa tibay ng ating danggal at katapatan sa sarili. Ang peking bakal ay madaling nababasag sa harap ng pagsubok, ngunit ang malinis na prinsipyo at ang pagmamahal ng isang ina ay isang baluting, hindi kailanman magigiba ng kahit anong kasinungalingan. Ang pinakamagandang tagumpay sa harap ng kawalang katarungan ay ang kakayahang maglakad palabas nang may mataas na noong pagprotekta sa ating mga mahal sa buhay at ang pagpapahintulot sa katotohanan na siyang magtanggol sa atin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Althea, makakaya niyo rin bang talikuran ang galit at pumili ng isang bagong simula para sa inyong pamilya? Nasaan man kayo ngayon? Habang nakikinig sa ating kwento? Habang nagluluto ng hapunan, nagpapahinga matapos ang maghapon na pagtatrabaho? O kasamang inyong mga apo? Sana ay naghatid ang kwentong ito ng lakas ng loob at kapayapaan sa inyong mga puso. Mag-iwan po kayo ng inyong mga salubin at sariling karanasan sa ating comment section. At huwag ninyong kalimutang mag-like at mag-share upang mas marami pa tayong kapwa na makatanggap ng inspirasyon. Nawa ay manatili ang kapayapaan, kalusugan at pagpapala sa inyong mga tahanan. Tala ng kwento ang Bahalang Dangal. Ang kwentong ito ay ginawa batay sa inspirasyon mula sa mga totoong buhay sa labas. Iniaalay para sa lahat ng mga nagdaan at kasalukuyang dumaranas ng katulad na pagsubok. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang at muling isinulat ng walang layuning manuligsa o mang-insulto sa kanino man. Ang kwento ay nilika para sa layuning manlibang at maghatid ng positibong mensahe.